Hello, magandang hapon sa inyong lahat. So alam niyo yung nagva-viral na na nagva-viral na Jollibee paper bag story. Jollibee paper bag story. So ito, nabasa ko to, medyo hindi ako convinced eh, 'di ba? Tingnan natin hindi gusto kong mahingi din yung opinion nyo dito regarding dito sa storya na to. Ito kasi nagva-viral, baka sabihin na naman iba, pinakikialaman mo na naman yung story. Malamang issue to issue, 'di ba? So ito yung istorya. According dito sa itatagalog ko kasi most of it English yung Actually English talaga lahat ng sinabi, 'di ba? Naiyak ako after mabasa daw yung Saddest Jollibee story. Grabing sobrang hirap at sakit mga anak tapos ganun lang partner mo. So tatagalugin ko na ayon sa pagkakaintindi ko. Ang sabi dito sa kwento, pumunta daw sila sa public hospital. Nagkaroon daw siya ng traumatic experience. Mag-isa daw siya, 16 hours of labor at in pain daw siya every 5 minutes. Mababait naman daw yung mga nurse, pero daw yung mga doktor ay masusungit. Di ba? Magagalit daw yung mga doktor dahil parang naiirita ah, pag nagre-react daw siya do sa sakit na nararamdaman niya, di ba? Ah, had IE checked 5 times. Alam niyo yung IE examination, yung mga alam niyo alam niyo yun yung pinipinger yung 'di ba yung sa mga manganganak alam niyo yan yung ina-IE kayo. Internal examination yata tawag doon, nakalimutan ko na rin. Matagal na akong wala sa hospital eh, 'di ba? And it was the worst pain ever. Habang nakahiga daw siya sa isang hindi daw nalinis na delivery bed, yung kama kung saan manganganak, hindi daw nilinis, no? May mga bakas pa daw ng dugo ng ibang pasyente na gumamit nun. Tapos, 5 hakbang lang daw sa kanya, meron namang sumisigaw daw na nanganganak din sa sakit. Wala daw kortina na nagde-divide daw sa kanila. Aha. Doctor did a splinting to move my stool out. What do you mean splinting? Hindi daw siya pinunasan or nag-offer man lang daw ng napkin. Pero nila, binalik daw yung diaper niya na gamit na. Unsanitized, nanganak daw siya, tapos meron daw 10 students daw sa harap niya na may dala-dala daw cellphone. Ito parang hindi ako naniniwala dito. Parang hirap paniwalaan ito. Which I noticed was taking a video without my consent. So binibidyohan daw siya habang nanganganak. Pagkatapos noon, may isang nurse daw na masama daw ang tingin sa kanya at sinabihan daw siya na maligo. Pinilit daw siya na maligo gamit yung malamig daw na tubig. After daw niya manganak. Dahil sabi niya, wala na daw mainit na tubig doon na available. Feared I could die because it might not have been safe to take a cold bath. I felt I lost all my dignity. Parang nawala na daw siyang dignidad. Told everything to my husband and she said and all he said was, okay lang yan, tapos naman na. Yun daw sinabi nung asawa niya. He gave no eye contact, no comfort, just those plain words lang daw. Parang hindi daw concern yung asawa niya. Then, ito, sa susunod na araw daw, bumalik daw yung asawa niya sa hospital holding a paper bag of Jollibee. My eyes light up and say, hala love, sarap niyan. And he says, sorry love, sa akin lang to, gutom na kasi talaga ako eh. Alam mo naman na puyat din ako naghihintay sa'yo. May libre naman na hospital food dyan, yun na lang sa'yo. Diba? Sad naman, 'di ba? Pero ano ko dito, naniniwala kayo sa kwento na 'to?
Ako hindi ako naniniwala. I'm so sorry na kung naniniwala kayo dyan, maniwala kayo, wala namang problema. Pero ako, skeptic ako sa storya nito eh. Dito pa nga lang sa ano eh. Ano ba main topic nito? Kadugyutan ng hospital or yung pagiging walang paki sa kanya ng asawa niya? Diba? Tapos nakikita ko, nagva-viral itong, ano na to, itong story na to. Iba-ibang picture ng, ano, ng nanganganak yung pinapakita. So, hindi maintindihan kung alin ba talaga dun yung totoo. Pero feeling ko, ano to eh, hindi siya totoo eh. Kasi, yung sinasabi niya, tinama, the way siya magsalita, Englishera. Tapos sa public hospital ka manganganak. Well, pwede naman yon, no? Hindi ko naman sinasabi na porkit Englishero ka, eh sa public hospital ka. Hindi, nagsisimbolize kasi yung pag-Englishero ka, medyo social ka eh. Tapos sa public hospital ka manganganak. Kahit pasabihin mo na yun ang pinakamalapit na ospital, may choice ka naman eh. Pero, ano, nagtitipid kayo? Or talagang wala kayong pera? Naiintindihan ko kung, di ba? Parang inaaway lang. Hindi ko sinasabing hindi na mangyayari 'yon ha. Na isang Englishero sa public hospital na ganyang kadugyot manganganak. Hindi ko sinasabing imposibleng mangyari 'yon, pero parang inaaway lang nun yung utak ko. na gano'n, ano. Tapos sa dinami-dami ng bawal na ginawa sa'yo dito, hindi ka magrereklamo sa ospital. Talagang ang irereklamo mo dito, yung inakto lang ng asawa mo. Kasi kung tutuusin, bawal ito eh. Yung gumamit ng hindi nalinisan na na kama, hindi naman sa hindi naman porket public hospital ay madumi na. 'Di ba? Kasi nung nung nag-nurse din ako dati noon, kahit naman public school 'yan, may pa rin 'yan, may protocol pa rin na sinusunod na kailangan talaga malinis yung gagamitin. Hindi naman hindi naman ano tawag dito? Hindi naman 'yan parang basta-basta lang eh. May pinag-aralan pa rin naman yan. Mga professional pa rin naman yung a-assist sa'yo. Kahit man lang malinis yung na may dugo pa daw yung yung bed. I don't believe na kahit pa sabi mong public hospital. Pwede siguro kung lying in clinic, yung clinic lang, may mga ganun kasi, pero nililinisan pa rin yun eh. Kasi importante kasi yung sanitation sa hospital eh. May yan eh, may inspection yan eh. Lalo na pag hospital. Parang hindi ako naniniwala. Kahit yung ang pinaka matinding paanakan na napuntahan kong hospital sa Fabella, yun talaga factory ng mga bata doon. Mayat-maya yung anak doon. Pero hindi yung katulad nung sinasabi niya na na yung madumi. Parang hindi naman ako naniniwala doon. Tapos yung yung sa mga students na na may dala-dalang cellphone, pag naka-duty ka as student ka, bawal ka magdala ng cellphone eh. Sa mismong kasi marami ng isyung nangyari yan. Imposible na hindi naman sila gumawa ng paraan para makontrol yan. Nung panahon namin, aminado ako, nakakapagpuslit kami ng ng cellphone noon, yung mga Nokia pang picture. Pero hindi ganoon kahigpit dahil wala pa namang katulad ng Facebook noon dati eh. 'Di ba? Hindi mo naman agad-agad ma-upload sa social media yung yung nakuhanan mong video or picture dati noon. Noon dati nakakalusot, pero ngayon sa sobrang laganap na ng bawal ito eh. Lalo na sa Data Privacy Act. Dito na mag-a-apply yung yung data privacy. Kasi meron talaga niya sa doctor-patient relationship na nakapaloob yan. Hindi ako naniniwala dito. Unless na lang kung talaga mapoprove nila na ganyan. Kung tutuusin, kareklamo to eh.
Dapat talaga pangalanan itong ospital na to kung ganito. Ang daming pagkukulang. Nakakabahala yan. Pero mas binigyan niya ng focus yung yung asawa niya na hindi siya nabigyan ng Jollibee kaysa doon sa kapabayaan ng ospital. Doon pa nga lang medyo magdududa ka na eh. Ito yung mga pinaka-importanting kailangan mong ireklamo. Yung ospital na yan. Pero mas binigyan mo ng focus yung pagiging walang paki sa'yo ng asawa mo. Doon pa lang medyo sablay na itong istorya na to. Tapos yung sinasabi niya na walang curtain daw sa pagitan ng dalawang manganganak. Doon to kung meron talagang ganun. Pero kahit yung pinakamahirap na hospital na napagdutihan ko dati nung estudyante ako, may kortina pa rin eh. Tsaka malinis pa rin eh. Example na nga yung Pabella, di ba? Yung Pabella na yon, yung mga nanganganak doon, biro mo isang kama, 3 nanay yon. Yung pagkatapos na ng mga anak ha, kasi sa sobrang kulang. Pero doon sa mismong delivery room, may privacy pa naman. Doon ko nga nakumpleto yung yung case ko eh. Kasi bago ka mag-board exam, meron kayong RLE niyan eh. Doon ilalagay yung kailangan nakalimang paanak ka, limang assist, tsaka 5 pagputol ng pusod. Required yon bago ka makapag-board exam. Nagawa ko lahat yon. Yung magpaanak, 5. Nakumpleto ko nga yung 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 isang ang kulang ko kasi doon yung pagputol ng cord. Nakumpleto ko nga yun ng isang araw eh nung nag-duty ako doon eh. Sa Pabella, sa sobrang dami na nanganganak. 'Di ba? Pero ito kasi to eh. Masyadong brutal ito. Let's say totoo no, sige. Baka nung kapanahunan namin ay okay pa noon yung ospital. Ngayon nga naman, sige, nagiging pabaya na yung mga tao. Sige, pwede mangyari ito. Pagbibigyan ko na. Pero dapat dito ka mabahala doon sa ginawa sa'yo eh. Ng ospital eh. Pero mas nabahala ka doon sa hindi ka bigyan ng Jollibee. Bullshit. Diba? Mas highlight mo dito yung pagiging walang paki sa'yo ng asawa mo kaysa doon sa ginawa sa'yo ng ospital. Basta ang daming dito, ang dami, sa na to, sa kwento na to, pwede nyo basahin ng English para kayo yung makaintindi. I-post nyo to, ibasa nyo to, pero hindi talaga ako naniniwala. Di ba? Unless magsasalita yung tunay na tunay na nakaranas nito, hindi okay, walang problema, totoo pala. Di ba? Pero kung as it is, na ganyan, sorry, hindi talaga eh. Dito pa nga lang sa yung hindi nilinis yung delivery bed. Pero maaaring mangyari nga naman ngayon yan. Kasi alam mo mga kababayan ko, ang culture natin sa Pilipinas, pag walang sumisita, magpapabaya na eh. Hihigpit na uli yan pag may sumita. 'Di ba? Malay mo, lumuluwag na naman uli, no? Kasi wala pang nagrereklamo. Pag may nagreklamo, hihigpit na uli. Pero hindi eh. Nung panahon talaga namin, yan eh. Sinusunod talaga yan eh. Yung kailangan. Ang kauna-unahan, lalo na sa DR, delivery room, kailangan talaga sanitize yung paligid eh. May tagalinis niyan eh. After. Kasi ang piniprevent mo diyan infection. Kasi 'di ba may episiotomy na gagawin. Yung episiotomy kasi na tinatawag, ikakat yung mga babae, yung mga anak diyan, guguntingin yung pempem nyo. Napapaganon. May episiotomy na gagawin. Yun yung gugupitin yung pempem nyo. Importante kasi na malinis yan kasi magkakaroon ng infection dyan kung hindi nila kung ganyan sila kadugyot. Kaya talagang medyo
Hindi talaga ako naniniwala dito sa kwento na to. Di ba? Tapos, ito naman, meron din naman akong isang theory. Baka naman kasi mamaya, nag-focus, totoo naman siguro nangyari to, pero itong part na ano lang, parang itong part lang ito na hindi siya nabigyan ng ano ng Jollibee, 'di ba? Tapos ginawa niya na lang ng kwento yung sa paghihirap niya. Minsan may ganyan eh. Yung alam mo kukwento mo, naghirap ako sa iyo, nag-ano ako, pero ang hina-highlight mo lang dito yung hindi ka lang napagbigyan. Na kinumpose mo lang to, 'di ba? Lalo na itong ano yung 10 students, 10 students sa loob ng delivery room, ganun ka crowded. Bullshit 'yon. Hindi pwedeng 10 estudyante sa loob ng delivery room. Ito pa pala, yung 10 student na yan. Just imagine, nandun yung 10 na yon. Ano lang yan, tatlo lang yan. Ang papasok dyan sa delivery room, tatlo. O 4 minsan. Isang magko-cord dressing, tuturuan mag-cord dressing, magpapaanak, isang mag-a-assist. Tapos isang mag-o-observe. Kasi yung mag-o-observe na yun, siya na yung next eh. Na nasa linya eh. 3 yan eh. Di ba may magpapaanak ano? Ang susunod na magpapaanak naman, yung previous na nag-assist. Then yung nag-cord dressing, yun naman yung susunod na mag-a-assist. Hindi yung 10 na ganyan, kalokohan naman yan. Kahit pa sabi mong pinag-o-observe sila doon, kalokohan to. At yung mga video na yan, sa school naman may pinapapanood naman sa inyong video ganyan eh. Sa school. I don't know sa Fatima, ganun yung nangyari sa amin. Pero para i-video mo yan, para saan? Ipapaviral mo? Mayayari ka dyan. Pag pinaviral mo yung pempem ng iba. Di ba? Kayo, kung maniniwala kayo, di wala namang problema. Tapos yung, sorry love, akin lang to, gutom na kasi ako talagang, gutom na kasi talaga ako. Alam mo naman na puyat din ako maghihintay sa'yo. May libre namang na hospital food dyan, yun na lang sa'yo. Yung ito kasi, pwede kasi ganito, no? Pag ikaw ay under ka pa ng anesthesia, hindi ka talaga pwedeng kumain. Pagka may bakas ka pa ng anesthesia, may NPO na tinatawag eh, nating per orem na order eh. Pa muna, ina-avoid nyo, lalo na kung cesarean ka, yung hiniwa yung tiyan mo. Pag cesarean ka kasi general anesthesia yun, di ba? Bawal ka pa rin kumain nun eh. Alam niyo kung bakit? Kasi yung anesthesia kasi, relax pa yung katawan mo nun, hindi pa nag-full function yun. Pwede kasi ma-choke ka doon pag kumain ka kagad. Kaya ganito, no? Basta I smell something, Ngayon, inuulit ko kung maniniwala kayo dyan, go ahead, maniwala kayo. Walang problema sa akin. Pero sa akin, nasa 90% ka bullshit ang tong kwento na to. 90%. Meron mang totoo dito, siguro hindi lang siya napagbigyan, no? Or sa di malamang dahilan. Kasi kung ganyan na ugali ng asawa mo, maano mo na yan eh. Mahahalata mo na yan na parang nag-e-expect ka pa. 'Di ba? Kung sanay ka ng ganyan, as hindi naman ura-urada ganyan eh. Tsaka kahit na kahit na masama ang ugali ng asawa mo, kung nasamahan ka diyan, imposibleng hindi ka aalagaan 'yan eh. I don't know. Iba-iba naman ang tao eh. Kung meron mang totoo dito sa kwento na to, sige 10%, 90% fake na. Nilagyan na lang ng, kumbaga kung nanonood kayo ng KMJS, yung reenactment ang layo-layo na dun sa dun sa totoong kwento.
'Di ba? Doon sa kwento niya may nararamdaman lang sa reenactment ng KMJS, hinahabol na siya ng ano ng aswang. Basta pag nabasa mo, parang wala na agad katotohanan. Nulit ko kung maniniwala kayo, go ahead, maniwala kayo. Wala pong problema. Yun lang po ang pag-uusapan natin ngayong araw na to. Magandang hapon. Bye-bye.